Magandang buhay uli mga kababayan, saan man kayo nandun. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ito ngayon ang inyong si Lola Madam Villanueva. At kung hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo. Hindi po ba kagabi, yung previous na na vlog po ko ay sinabi ko sa inyo, sinare ko sa inyo yung sinabi ng Lord na marami pa pong paparating na mga kalamidad. Kaya dapat po tayo po ay maghanda. Sabi ko sa inyo, mag-prepare kayo ng go bag, yan. Tapos niyan, para siyempre meron tayong pang emergency. Kung halimbawa kailangan natin lumikas, dapat meron tayong go bag. Kanina yan na naman ang sinabi ng Lord. At iyan yung share ko sa inyo. Kaya kasi pagka lagi na niya sinasabi, mahalaga yun no? Ayan, sabi niya kanina, sabi ko kasi, Father, ano po yung nais ninyong ipanalangin namin sa bansa? Ayan, sa judiciary, sa kasama po sa prayer. Sabi niya, anak, kinakailangan kayong aking mga anak ay patuloy na magpakatatag. Yan. Upang kayo ay patuloy na manatiling nakatindig. Yan. Habang ang mga kalamidad ay nagdaraan. So, meron talagang daraan na kalamidad. Tapos sabi niya, huwag kayong matakot sa mga suligi ng kaaway sapagkat ako ang sa inyo ay patuloy na ang magsasanggalang. Nais kong sa akin lamang kayo kumapit. Sabi niya, upang hindi kayo mawalan ng loob. Ayan. So, yun ang gusto ng Lord. Sa kabila ng mga padating na mga kalamidad na yan, talagang sa Panginoon lamang tayo kumapit para hindi tayo mawalan ng loob, no? Tapos sabi niya, tandaan ninyong ako ay may kakayahang kayo ay ingatan mula sa mga paparating na mga kapahamakan sa inyong bayan. So, yun po mga kababayan, may mga paparating. Tapos sabi niya, anak, nais kong kayong aking mga tagapamagitan, mga intercessors, or yung nagpe-pray para sa bansa, para sa iba. Sabi niya ganun, para patuloy kayong nananalangin sabi niya gusto niya patuloy tayo nananalangin para sa kaligtasan ng mga Pilipino sa paparating na mga sakuna dulot ng mga kalamidad. Ayaw kung kayo ay magulat, kundi sa halip ay maghanda upang manatili kayong ligtas. Maganda po daw tayo. So, ayun. Tapos, bukod pa doon, meron din siya sinabi tungkol kay PBBM. Sabi niya, anak, nais kong patuloy ninyo idalangin ng inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nais kong siya ay patuloy na lumalaban. Talagang labanan pong matindi to, upang ang katiwalian sa inyong bansa ay masugpo. Yan, ibig sabihin matigil, mapigilan na yan, matanggal, Patuloy ninyo idalangin siya ay magkaroon ng discernment upang kanyang malaman kung sino-sino dapat na managot sa katiwaliang naganap at nagaganap pa. Ibig sabihin, meron pa rin, Kasi nga, yung pa lamang na umpisahan yung pag-iimbestiga at pagpapahuli, pagpapakulong eventually. At kanina sabi niya, meron na isauli na yung milyon-milyon nakulimbat ni sino na nga yan? Alcantara, Yun. So, praise God po at unti-unti kahit na paganyan-ganyan, merong nababalik sa pamahalaan ng mga ninakaw nito mga kawatan na to. Po? Yan.
tuloy daw natin ipanalangin yung presidente natin para malaman niya kung sino-sino talaga 'tong mga magnanakaw na 'to sa gobyerno, 'di po ba? Kaya ho 'yan, so merong mga katiwalian sa ating bansa, merong mga, kapahamakang padating dahil sa mga kalamidad at sakuna, 'yan. So meron pong ganyan. So ano po ba sa tingin niyo, may pag-asa pa po ba ang ating bansa? 'Yan. So mag-comment po kayo diyan sa baba kung meron pa, naniniwala kayo meron pa, ganyan. Pero eto po ang maganda, kasi kahapon ito yung sinabi ng Panginoon, sabi niya, "Anak," sabi niya, "tandaan mo bagamat may mga pangyayaring hindi maganda sa inyong bansa." Anak, sa tingin niyo, ano kaya mangyayari? Sabi niya gano'n, "Asahan mong ang mga magagandang bagay ay parating. Parating na din." Uy, malapit na. Hallelujah. Sabi, parating na din yung magagandang bagay na mangyayari po sa ating bansa. Sabi niya gano'n, huwag kayong mawawala ng pag-asa para sa inyong bansa. Alam niyo, maraming nagsasabi, wala nang mangyayari sa ating bansa. Aba, wag pong ganyan kasi sinasabi ng Panginoon na wag kayong mawawalan ng pag-asa para sa inyong bansa. Kasi nga, may mga magandang paparating na, sabi niya gano'n. Sabi niya, sapagkat ako, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay patuloy na sa inyo ay magpapala. Yun, di ho ba? Saya naman. Praise the Lord. So, totoo yun. Sabi ko sa Lord, Lord, ano po yung gusto niyo pong sabihin mula sa Biblia, mula sa inyong salita? Alam niyo, biglang pinaalala sa akin ng Lord, yung Jeremiah 29:11. Siguro po marami sa inyo alam na rin yon. Ano po? Kasi yung sinasabi doon na, "For I know the plans I have for you, plans for welfare and not for evil, to give you a future and hope." Jeremiah 29:11. So, alam niyo yung God naman, siya yun naman talaga yung lumikha sa atin at lahat ng kanyang plano ay maganda para sa atin. Yun nga lang, may plano rin yung kaaway, ano? Talagang siya yung nagbibigay ng suligi, yung sabi kanina, no? Pero, tandaan po natin, yung plano ng Diyos ay higit na mas mabuti. Kaya, dapat sumunod tayo sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Lagi nating tandaan na meron siyang plano at pinakamabuti po yung kanyang plano. At pagka tayo nasa gitna ng ng kalooban ng Diyos sa kanyang ito yung kalooban ng Diyos, nasa gitna tayo. We are always safe and the best is yet to come. Kaya meron siyang plano para sa atin. Amen po ba? So, yun po mga kababayan. So, tandaan po natin yan. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero mawawala ka talaga ng pag-asa pagka ang sinunod mo si Satanas. Dahil si Satanas, ay sabi nga doon sa Bible, sa John 10:10, sabi niya, si Jesus Christ nagsasabi, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Sabi niya ganon. But God, the Lord Jesus, but I have come that you may have life and that you might have it more abundantly. Yan, kaya napakaganda po ng promise ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Amen? So, dapat lang kung di pa kayo anak ng Diyos, di naman kayo magiging anak ng Diyos kung hindi nyo siya tanggapin bilang Lord and Savior si Jesus Christ. At bakit mo kailangan tanggapin? Kasi siya nagbayad ng kasalanan ko. No? Amen? So, ayan. Yan po yung ang bilin ng Lord sa atin, ano? At ito ang inyong lola. Nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yan ang buhay. God bless everyone. Bye!